Mainit na balita, mismong ang korte ang naghain ng not guilty plea para kay dating Senador Bong Revilla matapos siyang tumangging maghain ng tugon. Ito ay para sa kaso niyang malversation of public funds kaugnay sa halos 93 million pesos na ghost umanong flood control project sa Pandi, Bulacan. Live mula sa Sandigan Bayan, may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki! Matapos ang 3 beses na pag-reschedule sa arraignment ni dating Senator Bong Revilla, ay nabasahan na siya ng sakdal sa kasong malversation sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kasabay niya si Juanito Mendoza, siya yung dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Finance Section. Tumangging maghain ng tugon si Revilla para sa kasong may kaugnayan sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kaya ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Naghain naman ng not guilty plea si Mendoza. Nabasahan na ng sakdal ang ibang mga akusado sa mga nagdaang pagdinig ng korte. Pagkatapos ng arraignment, sinabi ng abogado ni Revilla na maghahain sila ng petition for bail. Naantala itong arraignment ni Revilla dahil sa mga inihain niyang moisyon sa korte. Ngayong araw sa resolusyon ng 3rd Division, pinayagan nito ang moisyon ni Revilla at Juanito Mendoza na leave of court to file motion for reconsideration and motion for reinvestigation before the Ombudsman. Ang ibig sabihin daw nito, pinayagan ng korte si Revilla na hingin sa Office of the Ombudsman na muling imbestigahan ang kasong isinampa laban sa kanya. Kasabay nito, inatasan ng korte ang Office of the Ombudsman na resolbahin ang motion ni Revilla sa loob ng 60 days. Pero giit ng korte, hindi nito maapektuhan ang paggulong sa kaso ng malversation. Katunayan, nakatakda na ang pre-trial ng kasong malversation laban kay Revilla sa March 6. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Hulikam sa Mandaluyong ang pagtangay ng 6 na lalaki sa pera, cellphone at alahas ng mga customer at tauhan ng isang restaurant. Ang pang-hold up, kita sa live stream ng isa sa mga biktima. Balita hatid ni Bea Pinlac, exclusive. Naglalaro ng billiards ang mga lalaking yan sa isang restaurant sa Barangay Mauay, Mandaluyong. Maya-maya, biglang pumasok ang 6 na lalaking nakasuot ng helmet at nagdeklara ng hold up. Nanutok ng baril ang ilan sa kanila. Wala pang 5 minuto, tinangay na ng mga hold-upper ang mga cellphone, cash at alahas ng mga player at tauhan ng restaurant. Tinatayang nasa 200,000 pesos ang halaga ng mga ninakaw. Ang krimen, nakuhanan habang naka-livestream ang isa sa mga manlalaro. Every time na meron po siyang laban, inilalive niya po yung kanyang laban. Doon po naman nagkataon na nahagip yung mga suspect doon sa kanyang mismong pag-live. Malaking tulong po yun, ma'am, dahil doon sa loob ng restaurant, bagamat wala pong CCTV. Nagsagawa ng dragnet operations ang pulisya. Bago ang krimen, napag-alamang ilang beses munang dumaan ang 6 na lalaki na sakay ng 3 motorsiklo sa harap ng restaurant hanggang sa sama-sama na silang pumarada sa gilid ng kalsada at pumasok sa restaurant para mang-hold up. Tukoy na ng pulisya ang 2 sa 6 na suspect. Nalaman namin na itong mga suspect, sa 2 suspect po ay may mga previous record na at may mga standing warrant of arrest na may kaugnayan din po sa iba't ibang kaso. Particular robbery and illegal drugs. Sa aming pag-iimbestiga, mga taga-tagig po itong mga suspect natin na dumayo lang dito at ng hold up. Kasulukuyan nagtatago na po itong mga to. Patuloy na tinutugis ang mga suspect na mahaharap sa reklamong robbery. Aalamin din kung lisensyado ang mga baril na ginamit sa krimen. Sinusubukan pa namin kuhanan ng panig ang restaurant. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinailalim ngayon sa General Flood Advisory o babala sa posibleng pagbaha ang ilang panig ng Luzon. Ayon po sa Pag-asa, kabilang dyan ang Region 3 o Central Luzon at Calabarzon o Region 4A. Easterlies ngayon ang nakakaapekto at posibleng magpaulan dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa. Hanging amihan naman sa extreme northern Luzon, habang shear line sa eastern section ng northern Luzon.
Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang panig ng Southern Luzon, Eastern Visayas at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Naitala ngayong Lunes ang 16.9 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet, habang 23.5 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang guro na dati ring beauty pageant finalist matapos barilin ng riding in tandem sa San Manuel, Isabela. Chris, natukoy na ba yung mga salarin? Connie, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Base sa investigasyon ng pulisya, kakasundo lang noon ni Luliet Jane Ramilio de Guzman sa 3 anak ng barilin sa harap ng kanilang bahay sa barangay Kabaritan. Nagtamo ng tama ng bala sa mukha at iba pang bahagi ng katawan ng biktima. Ligtas naman ang kanyang mga anak. Ang mga salarin nakatakas. Inaalam na ng pulisya ang motibo pati na ang kalibre ng baril na ginamit sa krimen. Hinahanap pa rin ng mga otoridad ang biyuda ng isang dating kapitan sa barangay Balibago sa Angeles, Pampanga. Sa pagsusuri ng CCTV sa bahay ni Maria Teresa Mamak, may narinig na tila isang sigaw bandang alas 7:30 ng gabi noong February 12. Ayon sa pamilya Mamak, bandang ganong oras din nang huling makita ang driver ng kanilang pamilya. Sabi naman ng Angeles Police, huling namataan ng biyuda bago mag-alas 9 ng gabi noon ding February 12, sakay ng kanyang puting sasakyan papunta sa bayan ng Mabalacat. Kwento ng isa sa mga anak ng nawawala, natagpuang abandonado ang sasakyan sa plaza ng bayan ng Magalang. Nang inspeksyonin ang bahay ni Mamak, may mga nakitang bakas ng dugo sa pader, washing machine, gripo at wheelbarrow. Nag-alok ng 200,000 pesos na pabuya sa makapagsasabi kung nasaan si Mamak. Patuloy ang investigasyon. Abiso po, may oil price hike ngayong linggo. Sa anunsyo ng ilang oil companies, 1 peso and 20 centavos ang itataas bukas ng presyo ng kada litro ng gasolina. 60 centavos naman para sa diesel. May dagdag presyo rin na 60 centavos sa kerosene ng ilang kumpanya. Kasunod ng taas presyo na yan, tinatayang mahigit 51 pesos hanggang halos 78 pesos na ang kada litro ng gasolina sa Metro Manila. Halos 49 pesos hanggang halos 69 pesos naman ang diesel, habang mahigit 76 pesos hanggang halos 98 pesos ang kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang oil price hike ay bunsod ng geopolitical tensions sa Iran. Biglang lumipat ng linya ang tuk-tuk o tricycle na yan sa bahagi ng Pasay noong February 7. Tapos nasagi ang isang motorsiklo at natumbang dalawa nitong sakay. Sa halip na tumigil, nagdire-diretso lang ang tricycle. Hinabol siya ng motoristang may kuha ng action cam footage. Habang hinahabol, ilang linya rin ang nilipatan ng tricycle hanggang makarating siya sa service road. Maya-maya bumalik siya sa highway at nag-counterflow. Lumiko ang tricycle at dumaan sa mas maliit na kalsada. Kalaunay, naharang ang tricycle at kinumpronta ng mga humahabol na rider. Arestado ang tricycle driver na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Ayon sa pulisya, nagkaayos na ang panig ng driver at ang sakay ng motorsiklong kanyang nabangga na sugatan. I-impound ng kanyang tricycle dahil wala raw itong prangkisa. Wala siyang pahayag. Pasintabi po sa mga kumakain, may natagpo ang pira-pirasong bahagi ng katawan ng tao sa Binondo, Maynila. Nakasilid po ang mga ito sa drum. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nagulantang ang mga residente sa May Delpan Bridge, Barangay 286 sa Binondo, Maynila, pasado alas 9 kagabi nang tumambad sa kanila ang chinop-chop na katawan ng isang lalaki. Ang biktima nakabalot ng plastik na isinilid sa isang drum. May mga bote rin ng red sauce o paste sa loob ng drum. Ayon sa barangay, isang binatilyong nangangalakal ang unang nakakita sa biktima. Ipinatapon daw sa kanya ang drum ng isang lalaking sakay ng utility van.
Ang drum, isinakay daw ng binatilyo sa kanyang kariton na itinulak niya pababa ng Delpan Bridge at doon nadiskubre ang laman nito. Yung isang Kalakal Boys po na pinagtapunan ng isang mama na binayaran siya ng 300, kinuha niya po kasi akala po niya kalakal yun. Ngayon po, binaba niya doon sa dulo para itapon kasi alam niya kalakal, basura. Ngayon, yung pagbukas niya, nagulat siya. Patay pala. Chap-chap na po na pala. Nagulat na lang po kami, nasa drum po yung tao. Ay, puro putol-putol po yung katawan na chap-chap po, natakot po. Ngayon lang po kasi yung nakakita ng ganyang tano na ginawa sa tao. Kinordon ng mga tauhan ng Manila Police District ang lugar. Sa inisyal na pagsusuri ng mga otoridad, may lubid sa putol na mga braso ng biktima. May bagas din ang pagkakatali sa kanya mga paa. Ang drum na pinaglagyan ng chinop-chop na katawan ng biktima may nakaprint na label. May manufacturing date na November 20, 2025. Expiry date na May 20, 2026. Pangalan ng manufacturer at origin na mula sa Indonesia. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima. Kung sino man po ang nakakaalam ng victim, magbigay alam po lang sa barangay namin at sa kapulisan po. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 57 ang bagong bilang ng mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten sa Basilan nitong Enero. Kahapon kasi 3 pang bangkay ang na-recover ng technical divers ng Philippine Coast Guard sa dagat malapit sa Baluk-Baluk Island. Nagpapatuloy pa ang diving operation sa lugar. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, 22 pa ang nawawala habang halos 300 ang nakaligtas. Sabi ng Department of Transportation nitong isang linggo, overloading at overcapacity ang posibleng dahilan ng paglubog ng naturang ro-ro vessel. Happy Monday mga mare at pare at Dance Universe! Mag-ingay! Di-reveal na ang 4 na celebrity dance stars ng Stars on the Floor Season 2. Ang kapuso leading man na si Rocco Nacino. Ang heir to dance royalty, si Paul Salas. Former member ng girl group na si Sugar Mercado. At ang Asian idol na si Shanti. Next episode, malalaman kung sino ang isa pang kalahok na isang award-winning actress. Hindi rin nagpahuli ang 5 P-pop dance stars na nagpakitang gilas kasama ang kani-kanilang group. Subaybayan ang Stars on the Floor Season 2, 7:15 p.m. tuwing Sunday sa GMA.